Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. 1.6 billion pesos na standby funds inihanda ng gobyerno habang nakaalerto sa pagdating ng masamang panahong dala ng bagyong Maymay at hanging habagat. Mahigit 1,000 pamilya sa La Union lumikas dahil sa masamang panahon dala ng bagyo at habagat. Mga small-scale miner naman sa Benguet, pinatigil ang operasyon dahil sa banta ng baha at landslide. Pagbagal ng inflation ikinatuwa ng palasyo, mga banta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, binabantayan. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nakahanda ang gobyerno sa gitna ng masamang panahon na dala ng Tropical Depression Maymay at ng pinalakas na hanging habagat. Tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro na nakatutok ang mga ahensya ng gobyerno sa sitwasyon para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar batay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro, naglaan ang gobyerno ng 1.6 billion pesos na standby funds bilang tugon sa mangyayaring sakuna. Nagpatupad na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga hakbang para mabawasan ang epekto ng bagyo at habagat sa mga residente. Kabilang diyan ang pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga komunidad na malapit sa dalampasigan at nasa panganib na tamaan ng baha at pagguho ng lupa. Nakikipag-ugnayan naman ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapadala ng mga rescue team at kagamitan. Patuloy din ang operasyon ng 73 pumping station sa Metro Manila at nag-deploy na ng mga mobile pump para mapabilis ang daloy ng tubig baha. Sa panig ng Department of Social Welfare and Development, patuloy ang pamamahagi ng family food pack, ready-to-eat food items at sleeping kits sa Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Balita naman sa probinsya, umabot sa 1,171 pamilya sa La Union ang lumikas na dahil sa epekto ng bagyong Maymay, low pressure area at pinalakas na habagat. Sa ulat ng La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagbula ang mga evacuee sa mga bayan ng Bacnotan, Bangar, Luna, San Juan, Bawang, Burgos at Caba at sa San Fernando City. Mahigit 700 pamilya ang nakatira ngayon sa mga evacuation center. Naputulan ng kuryente ang 42 barangay sa Agoo, Bawang, Nagilian, Luna at San Fernando City. 7 bahay naman sa Bawang ang bahagyang napinsala. Nagsimula ng mamahagi ng relief goods ang provincial government sa Bawang, Aringay, Agoo, Luna, Bangar at Bacnotan. Sa Benguet, nag-abiso ang DENR Mines and Geosciences Bureau sa mga small-scale miners sa lalawigan na ihinto ang kanilang operasyon habang patuloy ang pag-ulan dahil sa bagyong Maymay. Ayon kay MGB Cordillera Administrative Region Director Socrates Gerlan, pinapalikas ang mga minero para maiwasan ang posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang sakuna. Nakapagtala ang MGB CAR ng 524 na barangay sa Cordillera Region na nanganganib na tamaan ng baha at landslide. Sa Pangasinan, umabot na sa 105.7 million pesos ang pinsalang idinulot ng bagyong Maymay at habagat sa lalawigan. Ayon kay Ron Megan Equila, team leader ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 105.5 million pesos ang halaga ng napinsalang infrastruktura habang mahigit 205,000 pesos ang nasirang palay. Mahigit 6,500 na pamilya mula sa 40 barangay ang naapektuhan ng masamang panahon. Bumaba naman ngayon sa 5 ang bilang ng mga binahanga barangay mula sa dating 16. Kinukumpirma rin ang pagkamatay ng isang lalaking natagpuan ang bangkay sa isang ilog sa barangay Linmansangan, Alaminos City.
Ikinutuwa ng Malacanang ang pagbagal ng inflation rate noong Hulyo, bunga ng pagsisikap ng pamahalaan na pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bumagal ang headline inflation sa 6.2% noong July mula sa 6.4% noong June. Ito'y dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng mga non-food item habang nananatiling matatag ang inflation sa pagkain. Sinabi ni Castro na senyales ito na unti-unti nang humuhupa ang overall price inflation. Sa kabila nito, patuloy anyang magbabantay ang pamahalaan sa banta ng tensyon sa gitnang silangan at El Nino sa presyo ng pagkain at langis. Sa balitang pangkalakalan, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong buwan ng Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA. Batay sa latest labor force survey ng PSA, umabot sa 91.5% ang employment rate o katumbas ng 50.66 milyong Pilipino na may trabaho sa bansa. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 49.63 milyong employed noong May 2026. Samantala, bahagyang tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% mula sa 4.8% noong Mayo. Bumaba rin sa 12.1% mula sa 12.2% noong May 2026 ang underemployment rate o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o mababa ang kita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na may pinakamalaking pagtaas sa employment sa nakalipas na buwan ay ang agriculture at forestry, service activities, public admin and defense, wholesale and retail trade at education sector. Samantala, mahigit 10 milyong piso na halaga ng tulong pangkabuhayan ang ipinamahagi ng Department of Labor and Employment sa mga pamilya ng child laborers sa Caraga Region. Nasa 114 na magulang at guardian mula sa Dinagat Islands ang nakatanggap ng mga livelihood project na nagkakahalaga ng 1.9 million pesos. Mula ang pondo sa Integrated Livelihood Program ng ahensya na layuning tugunan ang mga problemang nagtutulak sa mga bata na magtrabaho para sa kanilang pamilya. Samantala, umabot naman sa 438 na magulang at guardian ang nabigyan ng mga livelihood package na may kabuuang halaga na 8.2 million pesos. Kabilang dito ang mga paninda para sa sari-sari store, kagamitan sa paggawa ng tinapay at kakanin, bigas para sa retailing business, fruit vending carts, gamit sa pangingisda, makina ng bangka at mga kagamitan para sa pagbenta ng frozen food. Ayon kay Caraga Regional Director Jason Balais, makakatulong ang mga inisyatiba ng ahensya upang mabigyan ng stable na kabuhayan ang mga magulang at matiyak na mananatili sa paaralan ang mga bata imbes na magtrabaho. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.